Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Good evening, friends, kumare at kumpare. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Usapang batas tayo ngayon. Of course, kasama natin Abogado de Campanilla, walang iba, Attorney PG Galang. Attorney PG, magandang gabi. Hello! Maraming salamat ulit. And hello sa mga nanonood sa atin sa YouTube, Facebook Live, tsaka sa Signal 101. Ayan, Signal 101. Oo. Ako, minsan nakakapanood pa ako pag may time ako. Yung asawa ko nung isang araw nanonood. Ah, really? Sa Signal 101? Yes. Sabi ko, panoorin mo naman. Oo. Ang mga magulang ko, walang patid na nanonood sa atin. Kaya alam nila pag absent ako. Sabi niya, uy, batula ka doon. Wala na ako masabi. But anyway, gigreet na natin ang aking mga magulang. Magandang gabi po sa aking papa at mama, kay Jimmy at Trini. Good evening, I love you. Ayan. Naingit ako na rin. Ikaw na rin, bumati ka na din. Oo nga, kay Daddy Orly at saka kay Mommy Feli in heaven. Ayan. Ay! At syempre, ang ating mga babe ng buhay, kay Marshall Angelico Castro. Magandang gabi. I love you. O, ikaw din. Ay, Para pantay. Ang cheesy naman. Ay, ang cheesy? Hindi ka ba cheesy? Ay, hello, DJ. Uy, kailangan natin maging cheesy. Alam mo bakit? Bakit? Kasi daw, 'di ba, pagka you have to show your emotions, sabi yan sa mga relationships. Ako, problema ko yan. Stone rock bato ako kadalasan. Ay, stone rock na, bato pa. Bato pa, Batong-bato nga talaga. Ano ba naman yan, Tony PG? Hindi ako sweat eh. Hindi ka sweat? Hindi ka sweatek? Hindi, sweetik. But anyway, eto na lang. Sige, magaling naman kasi si Attorney PG sa pagpapayo. So, eto na ang mga numerong pwede ninyong tawagan. Attorney PG. Okay, sa Globe users, it's 0954-310-0331. At sa mga smart users, it's 0961-770-8807. Pwede rin kayong mag-message sa Facebook page ng TVUP. Ayan. Ang gagawin natin, may project pala tayo. Project Gawing Sweet, si Attorney PG. Ako, isang tubladang asukal lang kayo. Ah, talaga? Baka ibudbud nyo na ako. Ganun ba? Hayaan mo, araw-araw, magkatabi tayo. Tuturuan kita maging sweet. Baka magka-diabetes ka na kanya. Kasi marami na kami nun eh. May plantation kami eh, di ba? Ang tatay ko diabetic eh. O, kaya treat na treat kami. Sige. Tatanggapin ko yan. Let's see kung kakayanin. Anong pangalan ng husbandry? Si Romeo. Romeo, sagot kita ha. Romeo, sagot kita. Kung bahala dyan kay Attorney PG ha. O, sige, eto na. Alex ng Quezon City. Ready ka na, Attorney? Ready. Okay. Si Alex ng Quezon City. Attorney, pumanaw po ang magulang ko na walang asawa, will, or life insurance. Kami lang po ng kapatid ko ang tagapagmana. Pero pinapirma po kami ng lolo at lola namin ng extrajudicial settlement na sila ang gumawa. At doon ay napilit kaming i-donate sa kanila ang lahat ng ari-arian. Wala po kaming ebidensya ng pamimilit. May paraan po ba para mapawalang bisa ang donation at maibalik ang mana sa amin? Unang-una. Wow. Oo nga. Okay, sige. Siguro maganda muna explain ko ng extra. Umanaw ang magulang ko, di sabay. Na walang asawa. So baka hindi illegitimate children sila? Hindi ko maintindihan. Umanaw po ang magulang ko ng walang asawa. Baka nauna yung isang magulang. Baka nauna yung isa, tapos yung isa naman, hindi na nag-asawa. So, isang magulang niya. Okay. Sige, kung ano man yan, so pareho, wala na silang magulang. Kasi mukhang lolo lang nila ang ano. Yes. Okay, una muna, ang problema nila ay gumawa sila ng extrajudicial settlement. Ano bang ibig sabihin ng extrajudicial settlement? Paliwanag yan. Yes. Ang extrajudicial settlement, kasi kung ikaw ay namatay, diba? Tapos meron kang naiwang mga ari-arian. Okay. Okay, dalawa ang paraan para mailipat yan sa mga tagapagmana mo. Merong judicial settlement. Ibig sabihin nun, sa korte kayo. Usually, meron kang naiwan na tinatawag na will. Di ba? Eh kung walang will?
then pwede kayong mag-EJS. Pero, minsan, Parang kahit... EJS. Ano naman ang yun? tawag doon is- Natakot ako dun eh. Parang EJK. Hindi. EJS. Ayun ang tawag namin sa extrajudicial settlement. Ah, okay. Sige. EJS. Sige. Pero kunyari, kahit walang will, pero may utang, kunyari, ang namatay may utang, hindi kayo pwedeng mag-extrajudicial settlement. Ang extrajudicial settlement ay hindi kayo dadaan sa korte. Okay. Ang gagawin nyo lang is an affidavit of extrajudicial settlement. Ang requirement doon, walang utang ang namatay at lahat ng mga magmamana ay in agreement. Okay. Okay. So, sa kanyang case, pinapirma siya ng extrajudicial settlement na sila daw ang gumawa at doon napilit silang i-donate Oo, kasi sa kanila ang lahat ng ari-arian. Oo, so parang extrajudicial settlement with donation. With donation na nangyari. So, ang nangyari, ang gusto ko lang malaman is, kunyari, kung extrajudicial settlement at ano pa lang, affidavit pa lang siya. Okay. Hindi pa nailalapit sa RD, hindi pa nailalapit sa kung saan man, madali naman gumawa pa ng isa pang extrajudicial settlement na mas later in time and stating na you are repudiating the earlier at ito na ang bago. Ang tanong, paano kung hindi pumayag yung lolo at lola? Unang-una naman kasi, okay, in terms of succession, ang tawag dun sa batas kasi succession, yung rules ng pagmamana. Okay. Kung sino ang unang magmamana, Oo. Sino ang pangalawa, sino Sino pangatlo? Oo. O kung assuming na magulang, ganyan. So, sinong tagapagmana niya pag magulang? Uunahin muna ang mga anak. Anak. Okay. Tas Okay. in the absence of any descendants, saka ka lang aakyat. O, edi, dapat talaga sa kanila, Yes, no? Mga oo. magkakapatid. Oo. Tingin ko. Pero, subalit, datapwat ngunit, etong mga lolo at lola, abay, napilit daw silang i-donate sa kanila ang Kasi lahat nga ng kailangan i-donate sa kanila. ari-arian. Dahil yan, it's a telling ano na yan. Diba? Kasi, bakit kailangan i-donate sa kanila? Kasi hindi sila tagapagmana eh. Correct. Abay, matalino ang lolo at lola, ha? So, di ba? Oo, ha? Sila ay wais, ha? Oo. Pwede mo naman kasi, let's say, na-file na yan sa sa RD o kung saan man yan. Pwede mo naman yan i-question sa korte na hindi tama yung extrajudicial Okay. settlement na yan. Ano yung pwede nilang maging rason para naman sabihin na, pinirmahan mo naman yan? Oh. Abay, binasa nyo yan. Sasabihin ng lolo at lola niyan. Bakit ngayon ayaw mo na? Pwede ba yun? Ano yun? Bawi? Pwede Ngayon, gusto mo na ng laban? A donation can always be taken away, ha? Really? Unless it is a certain kind of donation na merong ambag yung yung donee. Sa tingin ko dito, wala. So, pwede mo palang kunin pabalik? Pabalik. Oo. Or if it is pag tingin mo na, when we sign that, hindi naman namin alam ang pinipirmahan namin and Medyo magulo pa isip namin noon. yes, so kasi Oo. kung mamatay lang naman. Oo. Ganun pala. So, pwede Pwede. palang bawiin. Pwede yun, pwede. Di bawi. Pwede, ang donation can always be ano naman. So, kailangan ng abogado na dito. Yes. Kumuha na ng abogado, Hindi, friend. ang ibig ko sabihin is that, for example, kung hindi pa naman yan na-file anywhere at nagawa lang sa kanila, gumawa na rin sila ng extrajudicial settlement na hindi kasama yung Lolo at lola. Oo. Oo nga pala. Kasi sila lang naman talaga ang tagapagmana. Sila na naman talaga katabag. Hindi naman kailangan ng lolo at lola. Kaya Tama. kailangan ilagay doon sa extrajudicial settlement, dinodonate sa kanila eh. But they can always make another one na sila na later in time and yun ang ipipresent nila sa RT. Okay. O, sige. Eto naman, attorney, from Imos, Cavite, si Shane. Hi, magandang gabi sa iyo, Shane. Si Mari ito at si attorney PG. Good evening. Hello po, magandang gabi po, Attorney PG and Miss Mario po. Hi, Shay. Hi. Hello Anong po. tanong? Tanong ko lang po, tungkol po ito sa support po ng anak ko. Yung anak ko po is turning 18 years old na po ngayong September. Ano daw? Sorry. 18. 18 na yung kanyang Anak. anak. Oh. Ngayong September po. Okay. Okay. Ngayon po, yung tatay na po kasi, may kinasuhan ko na po siya before. Yung support po, 9262.
Pero na-dismiss na po siya ng 2011. Okay. Kasi nga po, nag-promise siya na magbibigay. Ang binibigay niya lang po is 5,000 pesos hanggang ngayon po. Okay. Anong problema? Ngayon po, ang problema po is itong anak ko po, nasa kanila po nung last 2 years ago, 2023 and 2024. Nasaan? Nag-ano daw? Nag-ano? Nasa side po ng tatay niya. Nasa side ng tatay. Okay, sige. Next. Tapos po, ngayon po, bumalik na ulit sa akin kasi po, magka-college na po siya. Okay. Yung 5,000 po is kulang ng kulang. And then, marami pong salita-salita. So, like, ito pong bata, parang nagkakaroon na siya ng psychological effect po. Ngayon po, ang gusto ko po sana mangyari is, open na lang po ulit yung case, kung pwede po ba yun. Kasi para okay. na lang po magbigay. Ganito, nawala na po salitaan. Naintindihan ko na. Okay, nakuha na namin. Shane, tanong lang. Ikaw ba ay may asawa mo ba yung dinidemanda mo? Ay, hindi po kami kasal. Pero that time po, nakapilido po sa kanya yung bata. Okay. So, hindi sila kasal. Kasal. Yung bang asawa mo meron ng yung bang tatay ng anak mo may kasama na ngayon? May asawa na po siya. May asawa na. Okay. Pero okay. Actually, it doesn't matter kung kasal sila o hindi. Kung acknowledged Yung bata. Yung bata, Yes. mukhang acknowledged, ginagamit yung apelido ng bata. Kasi ang duty of the father to the illegitimate child is, there is also a duty to support. Yes, yes. Oo, kaya nga, But my question is, may tanong lang ako, Attorney PG, ha? Kasi marami tayong naririnig na ganyan. Yung kasi, for example lang, ha? Hindi ko kasi alam kung magkano kinikita na itong taong to eh. Baka yung 5,000 sa kanya is already big dahil meron na siyang asawa na legal na sinusuportahan niya yung sarili niyang anak at meron siyang asawa. At dahil I do not know, you have to correct me if I'm wrong ha, na ang ito ay illegitimate, of course yung bata may suporta, pero dapat may suporta ka rin as the babae to your... Kung kakayanin. Kung kakayanin. Actually, maganda yung point mo. Ang support kasi is never closed. Yes. The issue of support, although meron kang order, sabi niya, nagkaroon siya ng order ng panahon na 5,000. Hindi ibig sabihin na pakuyan sa 5,000 until the end of time. Diba? So kasi, yun ang ibig sabihin na it is never a closed issue with the family court. You can always go back as long as you still are entitled to support to have it reviewed based on sa pangangailangan and the capacity of the person to support. Kasi kaysa naman kahit na humingi ka ng 500,000 kung hindi naman kaya. At saka may pamilya ha, take note yung tatay niya ngayon. May pamilya na. May anak na rin? May anak na rin? Isa lang po. Isa rin, okay. Parang nauna ata naman siya kasi dun sa yung pamilya niya ngayon is parang after nyo naghiwalay. Yes po, yes po. Nauna naman siya. So okay yun. So ang gusto ngayon ayaw niya ituloy. Actually ang sa akin is yung magandang pag-usapan. 18 na yung anak niya. Yes, 18 na eh. So hindi na menor. Pero does it state na titigil yung suporta porket hindi na minor? Actually, sa VAUSI hindi. Or sa any as long as there is still education. College pwede pa. College pwede pa. Kahit lumampas ka. Ang ata is masteral, hindi na eh. Masteral, hindi na. Pero kung college, 18, malamang, lalo na with K-12 ngayon, college pa lang yan. Yan. So, pwede pang ituloy yan. So, yan ang tinuturo namin ngayon na, although the duty to support is until you're minor, but if you're still schooling, tuloy yan. Tuloy yan. So, yung 5,000, nag-request ka na ba dun sa tatay na, hello, yung 5,000, mga 10,000 years na? Oo nga, ano magkano ba naman ng 5,000? So, hindi na... attorney, actually po, hindi naman po kami pag-usap yung bata na po. Kasi po, syempre po, di ba po, dalaga na. Alam niya na po yung mga gastos eh. Sino ba nagbabayad ng tuition fee? So, kayo po kasi papasok pa lang po na as freshman po. Siya po dapat. Pero po, ang dami nga pong sinasabi. Ito na yung bata, nag-iiyak po, yung sinasabi sa akin na, hindi na lang ba ako mag-aaral, mami, kasi ganito si daddy. Nasa abroad po kasi yung tatay.
Naku, nasa abroad, isa pa yun. Problema yun. Kung paano, how Oo. can you get jurisdiction over... Pero dati, sino nagbabayad ng tuition fee? nagpapadala ng pera. Nagpapadala naman. So, bukod dun sa 5,000, yung 5,000, padala lang niya yon sa anak mo. Allowance. Allowance. Pero nagbabayad siya ng tuition fee. Opo, yun po yung high Ayun naman school. pala. Opo. Ang inaano ko po, attorney, is, question ko po is, pwede po ba ako ulit mag-file ng same case in case na ano? Kasi po, Yun ang ayaw na po ng bata na yung may salitaan pa po bago magbigay. Ang dami pa pong mga nagchat-chat. Yun na nga sinasabi ko, Shane, di ba? The issue of support is never ending. So, until hanggang sa may karapatan yung makakuha ng suporta. Paano niya Yun ang problema ko doon. Diba? Wala dito eh. Wala dito eh. Oo. So, but you can always file. 'Di ba? You can always file, 'di ba? Kung ang employer niya, although nandun siya, merong ties dito, baka pwede. pero pag umuwi dito, huli siya. Pag may support, pag Oo. merong kang order of support, you can actually give it to the employer at ang employer, itatabi na yun at ibibigay sa'yo. Saklaw ba yun pag sa ibang bansa? Saklaw. Pero dapat nandito yung employer di ba? Oo nga eh. Kasi pag, parang mahirap pag nasa kaibang bansa, no? Oo, mahirap. Kasi Oo. jurisdiction eh. How can you get jurisdiction? So, pwede lang But siyang there's- mag-file dito. tas Pag umuwi, kunwari umuwi, edi may utang na lang may sa'yo. utang siya, Kasi there ganon. is such a thing as support in arrears. Ang tawag doon may ganun ba? So for example, hindi mo siya maisingil tapos ikaw na nagpaluwal, 'di ba? Ikaw na nagpaluwal. Dahil may pending case. Yes. Pwede mo siyang sabihin na hindi ka nagbigay nung so many years, naka-compute 'yon. May utang ka sa akin. So support. So, anong gagawin niya? Fa-file siya? File na lang siya para at least meron siyang naka-file doon. Tapos bahala na, 'di ba? Kung umuwi, 'di ba? At least masisingil mo siya at naka-record doon na humihingi ka. O, di sabihin mo na lang, naku, kung ayaw mong ma-file lang ka ulit, magbigay ka na lang para tapos na ang issue. Kasi magko-compound lang 'yan. At saka kasi yung anak mo magiging senador yan. Oo nga. Actually, Sige ka. Awag ka, di ba? O, di ba? Attorney, pwede po ba yung anak ko ang mag-file? kasi siya entitled. 18 na siya. Pwede na siya mag-file. Pwede na. Opo, ayun po. Okay. Hindi na siya minor. Tapos po, ang question ko pa, attorney, medyo kasi talagang mabigat yung mga pinagdadaanan nitong bata. Di ba po, na-mention po na doon siya nakatira ng 2 years. Oo nga. Ngayon lang siya bumalik sa akin dito. Nung kinuha niya po yung gamit niya doon, na nagpaalam naman siya through chat, ang dami nag-chat sa kanya na trespassing daw siya, na yung stepmother ang nag-chat na antayin daw ang pagbabalik nila dito sa Pilipinas, kaakuhan daw yung anak ko. Kinuha lang niya yung kutsyon niya, saka yung gamit niya, wala namang ibang kinuha. Ano yan? Mental health o merong bang threat? Hindi ko po alam kasi ang chat na dito po sa anak ko sabi, antayin mo ako pagbalik dyan, kinuha mo yung gamit doon ng walang paalam. Gamit naman po ng anak ko yun. Bakit? Yung buong pamilya ng tatay niya nasa abroad na? Yung tatay po at saka yung asawa po. Nasa abroad? Nagbakasyon po yung asawa. Opo. Nung umalis yung, hindi naman siya minamaltrato. Hindi naman po minamaltrato na, pero po yung mga salitaan po kasi nagtawag pa po sila sa barangay namin na nagulat ako. Nasa kasuhan daw po yung sasakyan po ng barangay na hinaram namin para lang kunin yung mga gamit ng anak ko. Kasi nga po dito natitira sa akin ulit. Sinuha niya po yung mga gamit na. Well, wala naman Sabi dapat ko, ipangamba yung anak mo kung sa kanya naman talaga yung mga gamit at kinuha Opo, yun niya. nga po eh. Diba? So, Yun nga po yung naano namin. much as I want to say na kung merong ang threat yan o yung defamation o ganyan, parang mas gusto ko nang sabihin na sana maayos na lang muna kayo. Kasi, kung ganyan bagay lang naman, parang hindi naman ata maganda na puro kaso-kaso tayo dito sa mga. At saka hindi, pag nag-away-away na kayo, I doubt it kung sasabihin pa nung madrasta niya na magpadala ka ng pera, naaway na tayo, di ba? So, siguro, meantime, bigyan mo na ng warning, ang tingin mo? Warning lang, pero Ang gusto lang po namin po ng anak ko, attorney, is
pwede po ba yun magbigay lang muna ng demand letter na Yes. 15:30 sila magbigay? Kung ano ba, kung magkano ba yung ano? Pwede yun. Actually, kailangan mong gawin yun bago ka makapag-file. Kailangan mo munang mag-demand. Opo, kasi po para wala na pong salitaan. Tulad po before, nasa 5,000 na for 16 years, that time, na 5K, okay lang sa akin. Ako naman nag-abono na ng lahat-lahat. O Sige, sige, demand nawala na ng letter daw salitaan. muna. Oh. Shane, demand letter daw muna, sabi ni attorney. Pwede Baka yun. makuha na yon. Pag Oo. hindi, file the case. File, or refile. Kasi mukhang may order na of support na 5,000 eh. oo. So, Okay. oo. Ay, pero kung magfa-file pala yung anak niya, di hindi na, bago na. Bago na yun. Oo, Oo. kasi dati siya yung nag-file eh. O, Pwede eto, na. anak na Opo. niya. Okay. Opo, sige Okay, po. thank Salamat you. po, attorney. Sige, sige. Thank you. And Okay. Maria, salamat po. Thank you din. Welcome. Okay, eto na. Si Lian ng Marikina City, 28 years old. Attorney, kung mag-send ako ng screenshot ng usapan ng kabit at asawa sa legal na asawa niya, pwede ba niya akong kasuhan ng defamation kahit totoo naman? Hindi naniniwala yung legal spouse na may kabit ang asawa niya. Ako pa daw ang kakasuhan. Ano po bang dapat kong gawin? Kasi marites siya. Pwede po ba talaga nila akong kasuhan dahil sa paggamit ng similar format or style? Ay, Hindi. ano daw? Oh, mali. Ulit. Ulitin natin ulit. Okay, ako daw kasuhan. Okay, ano pong dapat kong gawin? Okay. Na-confuse naman ako dun, friend. I know. Okay, sige, Hindi. go. Hindi, una, bawal ang mag-send ng screenshot of a private conversation to another. Example. Anti-privacy. Kunyari, tayong dalawa, nag-uusap tayo, di ba? Oo. Tapos, screenshot ko yung usapan natin. Hindi ako nagpaalam sa'yo at shinare ko. Pwede mo akong kasuhan. Ganun. Paano kung ano lang naman sinasabi mo sa kanya na for your own good, gumising ka. Ito na nga, syunga ka. Mga ganun. Hindi, ibig sabihin, kung tayong dalawa na nga, Oo pwede nga. mo akong ano. Paano pa to conversation ng iba? Gusto ko malaman kung paano na nakuha yung screenshot na yun, ano? Sa tingin may galit to. Oo nga, di ba? Paano kaya galit niya nakuha yung screenshot ng usapan ng ibang tao? Anyway. Baka, alam mo, ganito yan. Diba? Ganito yan. Ano na nakuha Attorney yun? PG, sa tingin ko, ganito. Baka siya yun. Hindi. Ano? Sa tingin ko, galit siya dun sa kabit. Malam. Siguro mag-friends sila dati. Tapos hindi na sila naging friends. O baka siya yung dati. Yan, pwedeng ganyan. O kaya pinag-awayan nila yung isang lalaki. Malamang. Ang pogi naman ito kung sino man Oo, ikaw talaga, na to na merong ano. Okay. So una, yun ang iisipin mo muna. Okay. It's illegal. Bawal. It's illegal to share a screenshot Wag. of a private conversation Okay. without the consent of another. Baka ikaw pa ang makasuhan. So ang tanong. Pero ang second niya is, pwede ba akong kasuhan ng defamation? Oo. Pwede ka kasuhan ng defamation, pero maganda yung sinabi, kahit totoo naman. Truth is a defense in defamation. Yung katotohanan. Ang katotohanan ay isang depensa sa defamation. So kung ganun ba totoo yun? naman pala na merong kabit yung asawa niya, hindi ka nag-defend. Paano kung sinabing hindi po totoo yan? Yun ang patunayan mo na meron akong kabetching. May ganun. Ganon, oo. Patunayan mo. Pero, kasi yun ang depensa mo na, kasi ang defamation is ascribing a fact that ruins your honor, reputation, ascribing a crime. Kung totoo naman pala, so what is there to ruin? Ganun. Kasi it's true. Okay. Paano kung gusto mo lang talagang sabihin sa kanya, uy, may kabit yung asawa mo? Huwag na lang sana. Huwag ka na makialam, gano'n. Kasi, yun na nga, because of the, baka wag mo na lang gawing screenshot. Sabihin mo na. Kahit na sabihin niya, kasi nagalit na nga sa kanya dahil sa akala niya sinisiraan niya yung asawa niya sa kanya. Alam mo, madaming ganyan na parang bulag sa pag-ibig. Yan ang gusto kong sabihin. Di ba? Na parang ang nagagalit pa yun. Kasi una, ayaw tanggapin. Ganyan. Anong sasabihin natin dito sa ating naging texter? Huwag ka na lang makialam, friend. Or na lang, parating, quiet ka na lang, friend. Gusto ko talaga siyang tulungan, parating mo lang through other means. Huwag yung screenshot. Meron akong kakilala. Sino naman yan? Meron akong kakilala. Alam mo, nung dati, alam niya na, naku, may kabitsing. Di sabi niya sa akin, Mga pakialam, naku, ano bang gagawin ko dito? Kasi,
kasi gusto ko na rin malaman niya na may kabaching-ching yung isa. Alam mo, minsan may udyok ng damdamin na gustong sabihin. Kasi parang pagdating ng asawa, parang wala lang, di ba? Siyempre. Parang ngayon, di ba? Buisit na buisit siya dahil alam niya, nakikita niya kung paano turing doon sa kabit at turing sa asawa. So, syempre, kababaihan, alam na, parang I feel you, ganyan. Pwede naman Eto nang ginawa niya, friend. Di sabi niya, dadating yung asawa galing sa airport. Kasama ng kabaching-ching. Ay! Ang sabi niya, Hoy, Mare! Wala ka bang balak sundin yung asawa mo sa airport? Hindi, alam mo, mas maganda, mas sweet pag sinundo mo siya. So, naudyok niya. Sabi niya, puntahan mo na sa airport. Aba? Kasi alam niyang magkasama yun mga kabaching-ching. Ano ba nangyari? Nagkasabunutan ba sa airport? Di syempre sabi ng isa, Gumulong-gulong ba hindi sila? na, pinaano ko na lang sa driver Ay, alam mo, Mare, mas may magandang restaurant dyan, ire-refer kita dun sa restaurant. Sunduin mo yung asawa mo. Di ba, ayaw niya talagang paawat, friend. At naudyok At na. hanggang sa sinabi niya, sige na nga, pupunta na ako. Nagkahulihan! Ayan naman, okay, mahusay yung kaibigan mo. Mahusay. Makinig ka kung sino man ang nagpaano. May mga paraan. May paraan. May mga paraan na hindi naman kailangan ikaw rin ay makukulong. Yes. Yung parang, at hindi na malalaman, sino ba nagsumbong? Wala. Parang, bakit susunduin na kita? I-surprise kisa, siya yung na-surprise. Deniability. Meron Ayun, siyang deniability. diba? Inception na nangyari dyan. Pero alam mo talaga, pag kababaihan, kapwa-kababaihan talaga, iba yung damdamin na alam mong niloloko yung isang babae. No? Pero ang sinasabi ko rin ngayon is parang siguro ngayon galit yung pinagsasabihan mo. In time, siguro ma-appreciate. Pero meron din talagang mga kababaihang syunga. Syunga. No? Oo nga, parang ayaw tanggapin. Yung may talaga, may sa syunga lang. Yung parang, andyan dyan na sa harapan mo, di ba? Ay, kasi alam mo, di ba? Ay, di ba bait yung asawa ko? Human nature yan eh. You choose the truth that will make you happy. Ay, ganyan. Oo, Pahingi nga ng bato, parang gusto ko siyang batuhin. Wag mga kababayan na wag natin bibigyan ng bato si Mari niya. Peace tayo, peace. Baka magkakaso baka ko. magkakaso ka pa. Oo, Attorney PG, alam mo na. Alam ko na. Tulungan mo na lang ko. ako. Alam mo number ko. Kaya na napakarami ko talagang kaibigan na habugado. Diba? Kasi mahilig ka mamato. Oo. Delikadong kalabang ko, friend. Well, anyway, sabi nga natin, lahat ay may katapusan for now. For now. Oo. Hanggang sa susunod pong episode natin, muli ako po inyong Mari ng Bayan, Mari Yao. At ako inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hanggang sa muli po, God bless you all. Bye!